Isang exciting adventure na naman po yung aming gagawin ngayon. Medyo may kalayuan nga. 1,005 km from my location, bali 9.5 hours po yung travel time. Since madaling araw nga kaming umalis sa bahay at wala pang tulog yung boyfriend ko. Kasi ginawa niya yung supposedly dadalhin naming caravan. Mga 1 week niya nang ginawa yon, pero hindi niya naman dinala. Nag-decide siya at the end kasi sabi ko, trust me, hindi na natin kailangan yan pag naandun na tayo. Decide kaming dito mag-rest ng ilang oras para makanap siya nearby gas station para if in case na maubusan kasi on lang yung car, madali lang magpag-gas. What you want? Sleep. 4:56 AM kami nag-decide na mag-nap muna, pero ako parang tulog manok lang, hindi ako makakuha ng tulog na gusto ko. So nakita ko na yung rotation ng araw hanggang mag-sunrise. Masid-masid lang ako sa paligid hanggang sa nakita ko na nga yung pagsikat ng araw, yung paligid ng from dark to light. Pero yung sama ko talagang ang himbing ng tulog niya. Hinayaan ko lang kasi kailangan niya ng power nap at maraming oras pa siya magdadrive. So habang nagmamasid ako sa paligid, na-notice ko itong isang car, nag-stop bigla siyang nag-spray ng paint. Yan sa harap, din sa side ng gulong. Nanong ko ngayon sa boyfriend ko kung ano ba yung purpose. Yung pala, protect daw yung car sa mga insects, sa sun, sa mud. Kasi doon pala sa pupuntahan namin talaga mako-cover siya ng mga alikabok, putik. Kaya marami akong car na na-notice na mga ganyan dun. Washable naman daw pala to, kaya madali lang tanggalin. Tapos ganyan, nag-move na sila. And kami yan dun pa din hanggang sa nakita ko na tumaas na yung araw. Hinayaan ko lang talaga. Almost 2 hours din yung nap ng boyfriend ko. Tinignan ko nga yung nakastop din na caravan beside our car. Ayan pala yun. Ganyan din sana yung dadalhin namin, pero mas smaller siya yung ginawa niya for 1 week. And I noticed another car, nagpahinga din sa nahanap. Hanggang sa, yun, tumaas na yung araw. Anong oras na? 7:35 na. Tinagising na siya and then patuloy kami sa aming journey. Kasi malayo pa talaga, sobrang layo pa namin sa katotohanan. You need water. No. Let's put it skip. Binaba ko nga konti yung cam ko dyan kasi na-catch yung sa unahan naming Dubai car for He's overspeeding. driving fast again. Kaliwali. I think Dubai beef. Dahil naubos na nga yung dala naming homemade tea, nag-decide kaming bumili ng karak tea dito sa convenience store. Makiki-CR na rin sana kasi ang haba ng line. So, nag-decide na lang kaming bumili ng mga mapika-pika along the way at saka bumili na rin kami ng tubig. Since may dala naman kaming portable toilet, kahit saan kaming pwedeng mag-CR, okay lang. Kaysa maki-CR doon kasi hindi na siya malinis. Sa dami nang gumagamit every time na may mag-stop doon. Since tanghali na nga ito, naglagay na siya ng tinted, parang basta dinidikit niya dyan sa window niya every time. Parang pang-protect ng eyesight para hindi masyadong masilaw. Lalo na desert talaga yung madadaanan namin. Pero maganda pala yung view along the way. May mga sand dunes kang makikita. Ang dami, ang haba. Like almost 7 hours yata itong. Puro ganyan lang Uy, makikita. gasolinhan. And first time ever ko ito makita after long trip. Nang may mga green. Like palm tree it is, I think. And then another gas station. Diyan na naman kami nag-stop para magpa-fill ng gas. Kasi ang haba pa talaga ng lalakbayin namin and punuan. Sobrang dami nagpapagas dito. So, nag-decide kaming mag-next gas station na lang doon kami magpapagas. Medyo nakakita na nga ako ng liwanag dahil sa signboard na to. 267 km na lang at makakarating na kami ng Salala. Along the way, marami kang makikitang mga ganitong mga truck. Maraming car ang sakay. Kasi sabi ng boyfriend ko, yung iba nag-via plane tapos pinapaship na lang nila yung car nila doon. Less effort nga naman at saka petrol. Mas makasave yun kapag hindi kayo family. Agaw atensyon nga sa akin itong lawak ng pader. Parang Tamoret ata ito. Ito yung military mistaken. I'm not sure. Pero yun yung nakita ko doon sa may signboard. Tamoret area na siya. And from here, marami ka na rin makikitang mga green-green after long desert drive. So parang ayan na, feeling mo malapit ka na sa katotohanan. Unimuni, wow. So this is now the commercial market area. After long drive, gas station stopover. Konting-konti na lang. And we will reach the destination. Yun ang aming likod. Daming nagpapagasolina. Yun na yung itsura ko. Kakain kami sa restaurant. Dun. Through the dust. No, it's not it.
Hindi na makita yung plate number, sobrang alikabok. Ganyan yung car namin pagbalik. Nag-decide na nga kaming mag-lunch muna dito. Nagpa-barbershop na rin siya kasi hindi niya na nagawang magpa-barbershop sa super late ng trabaho niya dahil nga dun sa caravan. Ito yung bus ng Salala going there. Nag-stop over din para maki-CR yata yung mga passenger. And another cup of coffee para hindi kami antukin kasi malapit na rin naman din kami. From this location, may matatanaw ka na ngang mga form ng bukid, something green ahead. Ibig sabihin, we are going to enter other dimension of the world na nga. Other dimension. Talagang ibang dimension siya ng mundo pag nasok mo na yung Salala. From here, ayan, nakikita ko na talagang may fog na nga siya. Gumagapang, feeling mo parang gumagapang sa mga bukid. Bumaba talaga kami ng car kasi from clear to zero visibility. Ayan, ito yung bubungad sa'yo pagpasok mo ng Salala. Hindi pa naman ito yung pinaka-border, pero ito na yung start ng mga foggy area. You cannot see clear. Hindi mo na makikita yung mga car. Especially in Hindi malinaw yung mata mo, talagang mahirap mag-drive sa hindi mga skilled driver. Kasi medyo basa din yung Lazada. Plus yung visibility, hindi klaro. So, dapat maingat talaga sa pag-drive. Police car. Dito pa lang nga ay nakaramdam na ako ng sobrang saya, excitement. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam ko. Kasi after 8 years, ito na naman ulit ako. Do you see the Hano? Green started. Oh my God. See the magic. Yan yung hindi ma-explain na magic dito sa Salala. You're entering in the another world. Doon sa kabila, like mga 10 minutes away behind, ang liwanag ng araw. Pagpasok mo na dito, kaibang mundo na. Grabe yung lamig sa labas. Yung basa ng fog. It's so cold. Really, it's so cold. Yung mga tourists, pinipaint nila yung car nila to protect from dust, from heating of suns. Kaya may ganun, temporary paint. Removable siya pag nahugasan. Salala, itim. You see that? Daming sasakyan dito. Lahat yata ng tao sa Muscat. Daming taga Dubai, UAE, Qatar, Bahrain lang hindi ko masyadong nakita dito. Pero daming taga UAE. Layo pa na nilakbalin. Kung kami malayo, na sila mas malayo pa. Grabe yung Sa other side namin, madaming cars. Are they going home? Yan na. Ma-amaze ka na pagpasok mo pa lang. Maikwento ko nga lang ng very, very light kahit wala namang nagtatanong. 2009, first time kong dumating sa Oman. And this is my first location na na-assign ako sa work, ang Salala. Pero never ever kong na-experience during Kharif season na ganito pala kaganda yung mga fog sa bundok kasi by that time work, bahay, fish market, at saka wala pang mga masyadong galaan like mga malls. Dalawang malls lang yung nag-stand out by that time sa akin. Yung mall namin, yung Max and then Center Point. And during day off, wala naman kasi kaming parang mga friends nagagala sa bukid-bukid, yung mga car, ganun. Nakikiride on lang ako palagi sa friend ko. Pero Kharif time, parang working time namin, wala akong maalalang memories na gumala kami sa bukid ng ganito kaganda during Kharif. Bumalik ako ng 2016 kasama ng mga friends ko din. Yun, dun ko lang na-appreciate na ang ganda pala ng Salala. Really? Dahil sunroof car nga itong car na gamit namin, nag-decide akong tumayo doon sa may bubong, hindi sa bubong unta pa. Para makita at ma-appreciate yung beauty. Feeling ko yung Little Arlene ko ang saya-saya kasi parang nagiging bata talaga ulit ako dito. Pakiramdam na fun lang. Kita nyo yung car. Hindi na maaaninag yung plate number. So, kailangan all the time parang naka-hazard light ka lang. Kasi talaga manunotice ng nasundan mo or nakasalubong mong mga sasakyan. Ganyan siya ka-foggy. Sa Pilipinas, ang daming green, daming ilog. Pero kakaiba. Kakaiba talaga yung weather dito. So na nga, nakarating na kami sa destination na gusto naming puntahan. Nagmasid-masid muna ako dyan. Grabe, ang ganda. Super ganda. What is this place? It's itim? Nabi Ayub, Tom. Nabi.
Nabiayo. After 8 years, I'm back. Pero hindi sa place na to. Sa ibang portion. Bisita namin yung what is that? Nabi Ayub. Nabiayo. Messenger Ayub. Iba yung weather dito. Daming, ayan o, basa na. Basa na. Basa ka na. Makahawakan mo yung hamog dito. That, no butter. नमक है लेमन है काला Ready to eat. We sit and relax nga sa spot na to dahil apart sa peaceful ang area, ang ganda ng view sa harapan namin. So dito na namin kinain yung aming biniling inihaw na mais. And ito nga yung view niyan habang nakaupo kami dyan. Napakaganda. Pagkatapos naming mag-moment dyan, nag-picture-picture and we drove back to proper na para makita kung ano pa yung ibang mga activity na pwede namin gawin. Grabe na talagang competition dito, kabilaan. May light show. Tapos, dito sa kabila, ang haba, left and right. Madiskarte talaga tong boyfriend ko kasi minove niya yung car sa side para mailawan niya yung laking part ng group of camel at maganda din daw yung pagkuha ko ng video and pictures. Diba, napaka-supportive. Sobrang alog-alog. Ha? May nag-picnic family. Ito yung aming yan, pupuntahan. Since dito kami malapit nag-park, sa entrance kami na to pumasok and no entrance fee siya, guys. Wow! Saya-saya. Bye! Enjoy. Ang bobongga nga ng mga light effects dito, talagang mapapawaw ka. Hindi mo alam kung saan ka pupwesto. Ang daming spot na Instagrammable, hindi mo alam kung saan ka pupwesto. Lahat ng mga to, puro light effects, mga flowers. Late ko na na-notice, meron palang mga animals na form siya ng made of plants. Ayan, iba-ibang klase. So, picture taking din kami dyan. At daming nagpapapicture. Minsan, antay ka din talagang matapos yung iba. Yung iba feel na feel. So, medyo matagal. Lalo na dito. Habang ini-enjoy ko nga itong napakasarap na shawarma at fries, ay bigla na lang nakita kong mayroon palang mga mascots. Ang gaganda ng mga costume. At magjowa pa nga ata tong dalawang to. Nag-PDA pa. Ang buhay ay tulad ng isang paglalakbay, puno ng pagsubok at hindi laging masaya. Kaya piliin mong mabuti ang mga taong gusto mong isakay dahil hindi lahat ng iyong isinakay ay masaya para sa iyong tagumpay. Maging wise ka dahil ang iba ay pabigat at nagpapabagal sa iyong pag-usad. Kaya magdesisyon ka kung ibababa mo sila o isasama pa. Pwede mo silang iwan pansamantala at balikan mo kapag nagtagumpay ka na. Huwag kalimutan na kahit anumang pagsubok ang bumalakid sa iyong paglalakbay, humanap ka ng paraan para sumaya. Maglaan palagi ng oras at panahon para sa pamilya. Dahil ika nga nila, darating ang panahon, lahat tayo ay lilisanin ang entablado. Kaya siguraduhin mong mag-iwan ng masaya
at magandang kwento.